Sandali lang guys. Kung isa kang EPS aspirant na gusto mag-undergo ng KLC, so dapat pakinggan mo muna to. Kasi maraming mga KLC dyan na hindi lahat sinasabi yung mga bagay na to. Hindi kayong maingganyo nila at makapag-enroll sa kanilang eskwelahan. So pakinggan mo to kapatid. So bago natin umpisan yan, uunahan ko na kayo. Disclaimer lang ha, hindi tayo professional. Bato-bato sa langit, ang tamaan, huwag magagalit. So wag na nating patagalin pa to, wag na tayong magpaligoy-ligoy pa bago tayo dumako dyan sa registration na yan. So, sa mga nangyayari ngayon guys, napakalaking papel ng ginagampanan ng Korean Language Center na yan. Dahil ang dami na nagsilabasan ng mga iba't ibang mga KLC. Yung iba ginawa ng negosyo. Aminin natin o hindi, meron at merong ganyan. Maraming mga ganyan na nakikita natin sa Facebook. Naghihikayat sila ng mga nag-iengganyo sila ng mga kabataan para makapag-enroll sa kanila. Makikita nyo sa Facebook, di ba? Hiring factory worker. Sabi niya, earn 85 to 150,000 pesos. Yung iba, 80,000 up to 100,000 pesos pag daw nakapag-apply ka sa kanila at nag-undergo ka ng ano. Parang yun yung pang-inganyo nila, di ba? Nakikita natin yan sa Facebook, sa TikTok, saan man SOCMED na platform. Dahil yun yung pinaka-marketing strategy nila. Pero alam nyo ba, na ang KLC minsan sila yung malaking may responsibilidad kung bakit maraming mga kababayan natin EPS aspirant dito na hindi nakukuha o hindi nagtatagumpay. Gusto nyo marinig yun at malaman. So, pagpatuloy natin, tapusin mo yung video nito. Guys, bato-bato sa langit ha. Ang tamaan wag magagalit sa mga masasagasaan nating Korean Language Center dyan. Kasi parang lumabas ngayon, ang lumitaw ngayon, nakikita ko parang seasonal farmer na rin eh. Kung sa seasonal farmer, maraming mga broker, maraming mga agent, parang mayalin tulad ko lang ngayon sa KLC. Kasi ang dami naglabasan eh. Dati, nung ako, yung sa likod ng munisipyo namin, at sponsor ng mayor namin. So ngayon, hindi ko alam kung talagang legit ba na magaling mag-Korean o kaya naman dunong-dunungan lang, yung nagmamarunong lang, kabang lang yung alam, kawi lang yung alam, naging teacher na sa ano. Kasi alam nyo guys, maraming mga bus yan eh. Marami tayong nababasa. Marami akong nabasa, marami nagko-comment sa akin na yung iba, mali yung pangunawa ng iba. Kasi hindi naman lahat pare-pareho yung takbo natin ng utak. May mga nagko-comment na nababasa ako, may nagtatanong, ang laki daw ng binayad nila sa KLC na yun, yung pala, hindi naman daw sila sigurado makakalis. Kaya gusto nilang i-refund yung pera nung nalaman nila. Meron naman nagrereklamo, nagko-complain, ilang months na daw siya nag-aaral, wala pa siyang natututunan. Yung iba naman, sa kakahintay, sobrang tagal, hindi nila sinabi na ganun katagal, inutang nila yung perang pinag-enroll nila. Tumubo yan hanggang ngayon hindi pa rin sila nakakalis. Yung iba naman, pagdating dito, ibang naabutan. Yung expectation versus reality, taliwas dun sa inaasaan nila. Kaya maraming mga baguhan ngayon na nase-select, kagaya na sabi ko sa mga previous vlog ko, na umuuwi. Dahil nga sa kakulangan sa kaalaman, sa kakulangan sa impormasyon, dahil wala nang ibang sinabi yung ibang KLC kung hindi mababango, magaganda. Para instant, pera sa kanila yon. Hindi nila pinakita kung anong mundo na aabutan nila rito. Basta ang alam nila, mag-apply sila doon as a factory worker, yung trabaho nila, factory worker. So hindi ganon. Hindi rin nila sinabi na sa mga aspirant, sa mga estudyante nila, na ang trabaho nila rito, hindi sila pwedeng pumili. Kung meron man, maganda yun, okay yun. Pero hindi ko naman nila lahat. So kung isa ka sa mga nito, nasaktan ka sa mga maririnig mo ngayon, so, bato-bato sa langit, tamaan, wag magagalit. So, ibig sabihin, ganun po kayo. So, nagmamalasakit lang po tayo dahil pinagdaanan ko po yan. Hindi po tayo nagpapasikat. Ngayon, kung gusto nyo akong pasikatin, screenshot nyo to, i-post nyo sa mga iba't ibang group na EPS group dyan para sumikat po tayo. So, alam nyo, ang laki ng responsible po ninyo sa mga bagay na nangyayari ngayon. Unang-una, hindi nyo po sinasabi sa mga bagong kabataan na yung aabutan nila rito na napakahirap. Nakikita nyo naman sa mga iba't ibang vlogger, content creator dito. Yung ibang content creator dito, nagko-comment yung mga iba doon na sinasabi, kasalanan daw ng mga ibang content creator kung bakit nangyayari. Puro magandang pinapakita, hindi nila pinapakita yung mundong negative o yung mga bagay na pangit dito. Sa KLC pa lang dapat sinasabi nyo yan. Dahil bago hawakan, bago pumasok si DMW, kayo unang hahawak dyan. Sa mga nagtatanong pala, by the way, yung KLC tsaka self-study, dalawang choices yan kung saan po kayo komportable. Kayo po mamimili kung isa kang aspirant na nagbabalak.
At saka ang KLC, Indian requirements ni DMW. Indian requirements. Hindi yan sinabi na kailangan mo munang mag-undergo ng Korean language bago ka mag-Korea. Hindi po. Tanging gabay nyo lang yan upang maipasa ang exam. So yung iba, tinitake advantage yun. Yung iba, wala pa yung registration, nangongolekta ng pera. Yung iba, pag may mag-enroll, overpricing yung sinasabi. Kung ano yung sinasabi, pati passport kinukuha, cheche. So sa mga legit wala tayong masasabi, pero sa mga maraming na-scam, maraming naloko, wag naman po sana. Ang hirap kitain ng pera ngayon, lalo na ngayon ang daming problema ng bansa natin, guys. So sana maging patas naman tayo sa mga kababayan natin. Ano ho? Kasi dapat diyan pa lang sinasabi niyo na pagpunta nila rito, hindi sila pwedeng pumili ng trabaho. Dapat ini-inform niyo din sila kung ano yung mundong maaabutan nila rito. Kasi hindi yung sinasabi diyan eh. Katulad nga ng sabi ko, yung iba sa inyo diyan sa Pilipinas, sa sobrang taas ng expectation nila sa inyo, yung pamilya po ninyo minsan sinasangla yung mga titulo para lamang tustusan yung pag-apply nyo. Tapos pagdating nyo rito, yung trabaho, welding, hindi nyo naman alam yun eh, di ba? Wala kayong idea, wala kayong background. So siyempre, lagi kang mamumura, lagi kang masisikya, lagi kang masisigawan, maririndi ka, makakaramdam ka ng depression, uuwi ka. So, yung trabaho dito, wala namang kaalam-alam sa grinding, nag-grind sila. Katulad ng trabaho ko, nagbubuhos kami, nagmo-molding kami, nagluluto kami ng tanso. Kaya ko sinasabi yung mga bagay na nito, para naman po dyan sa Pilipinas pa lang, alam na po ninyo, hindi naman po kasi pwedeng basta kumita lang po kayo ng pera. Kailangan ipaalam nyo rin po sa mga estudyante ninyo na hindi porket nakapasa sila, malaki ang tsansa nilang makaalis. Hindi porket tawag dito, nag-schooling sila sa inyo, mataas ang score nila, sila lang ang unang makakapunta rito. So, dapat alam po nila yan. Sa mga nag-schooling, alam nyo ba na nakakamatay dito sa South Korea? Alam nyo ba na meron mga kababayan natin dito na napag-initan yung isang kababayan natin? Alam nyo ba na pinatay nila tapos inilagay nila sa Poso Negro? Alam nyo ba yon? So, sa mga nakakalam, totoo po yan, hindi po ako gumagawa. Mayroon na po mga na ganun dito na nangyayari. Kaya hindi po biro ang pagkukureya. Meron pong nadisgrasya sa loob sa mismong oras ng trabaho, napuputulan ng kamay, napuputulan ng daliri, naiipit, o kaya naman nadidisgrasya, hanggang yahatid sila ng mga magulang nila, kompleto sila, pero pag-uwi nila, naka-box na lang po, sasalubungin. So dapat pinapaliwanag po, sinasabi nyo rin po sa mga aspirant po yan. Hindi po puro na lang pera-pera na lang po yung labanan natin dyan. Tulad ngayon, registration. Nagtatanong yung mga yan kung bakit nagkaganito yung link. At dahil wala kayong access kay DMW, kayo mismo, wala rin kayong masagot, di ba? Wala po kayong masagot. So sana maging ano po kayo, maging fair din po kayo. Sabihin niyo yung pangit, yung positive tsaka negative. Hindi po puro positive na lang po. Kaya yung mga kababayan natin dito, kahit gaano sila kagaling sa exam, kahit gaano pa sila ka-desididong makapag-abroad, tapos more on po kabataan ang pinipili ng iba, dapat kasi pag mga kabataan na ganyan, tinatanong nyo po yung background po nila, bina-background check nyo rin po sila. Ano yung trabaho niya, kaya niya kaya yung trabaho doon, dapat inaalam nyo rin po yun, di ba? Hindi yung tulad nito, ang daming mga bagong dating, di ba? Kagaya ng lately na previous vlog ko, tingnan nyo po yung nangyari para ma-avoid po yun, kasi naapektuhan po yung ibang mga aspirant, na sana yung slot nila, ibigay na lang sa mga karapat-dapat po. Hindi como nagbayad sila, nag-aral sila, gusto ko magano. Kailangan maging ano rin po kayo. Sa paraan na yun, mas maipaparamdam niyo po sa kanila na talagang concern po kayo sa kanila. Hindi lang yung concern kayo sa pera at nang lumaki at kumapal ang inyong jigap. Sa mga hindi nakakaintindi ng jigap, i-search nyo lang kung ano ibig ko sabihin sa jigap na yun, na kumapal. Kaya kayong mga aspirant pa lang, mag-isip kayo, maghanap kayo ng lehitimong Korean language talaga na makakatulong po sa inyo, na hindi lang po maipasa o makapagpa-register kayo. Kasi hindi po basihan, hindi po sukatan yan. Yung nakapagpa-register ka, na-assist nila kayo na nakakuha kayo ng mataas na score. Sa tagumpay po ninyo, iba ang mundong maabutan nyo rito. Sa mga Nepal nga, tinanong ko sila kung ano po yung passing score nila. Ang passing score po nila, alam nyo kung ano? 38. 38 po ang passing score po nila, which is nasa 380 points. Samantalang tayo, ilan yung passing score natin?
22, 24, 'di ba? 2020 lang yung exam kasi. Sa kanila nag-aaral sila 6 months to 1 year. Sa atin nag-aaral tayo diyan 1 month, 2 month, 'di ba? Tapos nagsisit-in na lang tayo. So ganun kalaki ang kompetensya. So kayong mga aspirant na sinasabi ko, so kailangan wag kayo basta-basta sugod na sugod sa bagay na hindi po ninyo alam. Kaya yan ang sinasabi ko sa inyo sa mga mag-undergo ng KLC at sa mga nagpapa-KLC, maging ano po tayo sa mga estudyante natin. Huwag po nating hayaan na yung parang may mga buhay kasi talaga na minsan ang laki ng epekto sa kanila eh. Yung iba pupunta po rito, mangungutang yung nanay, isasangla yung titulo, isasangla yung bahay para lang matustusan yung pangangailangan sa mga requirements. And then yung anak, yung maabutan dito, ayaw niya, hindi niya kaya yung trabaho, tapos uuwi, tapos ihingi siya ng tulong dito. Kawawa yung pamilya. Huwag naman po ganun. Kailangan maging ano po, maging ikayo po mismo ang parang sumalamin sa kanila sa mundong maaabutan po nila rito. Hindi ko mo nag-Korea ka, ang laki ng sahod mo, sure ball na yung magiging kagandahan ng buhay nila. So hindi tapos sabihin nyo rin na bago sila mag-enroll po sa inyo, kailangan mag-undergo sila ng orientation, magpa-pre-orientation po kayo ha. Tapos sabihin nyo dyan na hindi ko mo nakapag KLC ka, may assurance ka na makakapasa. Maraming mga complainant na hindi pumasa sa KLC. At marami rin nag-undergo ng KLC na hindi natuto. Kasi yung iba naman, kahit pa naman sabihin natin tamad yung estudyante minsan, hindi rin naman doon sa estudyante yung problema. Sa nagtuturo din naman eh. Minsan kasi may masabi lang na guro, masabi lang na KLC kahit na hindi ganong fluent o nakakaintindi ng Hangul, gagawing teacher. Hindi naman po ganyan, hindi naman po biro ang binabayaran nila, 'di ba? So kailangan sana maging ano po tayo, maging transparent kayo sa mga estudyante ninyo. Sabihin niyo yung bad side tsaka good side ng buhay na maaabutan po nila. Nakakamatay, tapos willing silang maghintay ng napakatagal, walang sino man makakapagsabi kung kailan sila makakaalis, tapos ganito yung proseso, matagal, bukod sa paghihintay mo ng pag-aaral mo, kailangan mo mag-register ng registration, hintay napakatagal. Pagka nag-register ka, kailangan mo may pasa ang exam. Pag nakapasa ka ng exam, kailangan mo makapasa sa medical, sa skill test, sa tinatawag na Q&A na interview, sa skill test kapag colorblind ka. Pag hindi ka pumasa doon, kahit pumasa ka sa exam, hindi ka makakapag-Korea. Dapat alam ba nilang lahat 'yan. So, again, hindi ko po kayo nilalahat. So, bato-bato sa langit tamaan, huwag magagalit. May mga ganyan po na Korean language center na ganyan po yung nakasanayan na ginawa. Kaya, basta't nag-enroll yung bata, umupo, yun na yun. Hindi nila ina-explain. Kaya pag nasa DMW na, nasa training center na, nasa PIDOS na, kahit na sinasabi yung mga bagay na ganun, iba pa rin yung jump pa lang nung nag-uumpisa pa lang sila, alam na nila. Hindi lang sila, pati yung mga magulang nila. Hindi yung pagdating nila rito, ang dami nang nagiging problema ngayon dito. So, yung mga future EPS aspirant na gustong mag-apply dito, naapektuhan po sila. Kasi yung mga deserving talaga na talagang trying hard na makarating dito, alam ko lahat naman kayo deserve po makapunta rito, pero may mas pinaka. Kaya yung mga hindi pa ready, hindi pa handa talaga, dapat tanungin nyo at mag-background check kayo, napaka-importante po nun. Hindi yung nagpunta sila rito, wala silang totally experience sa Pilipinas, hindi sila nakipangamuhan. Lalong-lalo na wala silang experience abroad. And then mag-apply sila rito, yung aabutan nila, napakabigat ng trabaho. Ano yung ma-expect mo sa kanila? Kaya dyan pumapasok po yung release. Kapag nagpa-release sila, dumadagdag po yung record, kaya bumaba. Kaya ang baba ng kota ngayon ng pagkuha nila ng EPS dito sa bansa natin. Unlike sa mga ibang bansa na napakataas ng kailangan nila. Sa dami ng kailangan nila, lumalaki din yung taas ng competition nila sa bansa nila. Dahil bago sila kumuha ng Pinoy, kukuha na sila ng mga ibang lahi. Bukod sa yung ibang lahi, like itong mga kasama ko, hindi sila nagbabayad ng Kokmin. Tayo, binabayaran tayo. Kaya naman, kung mapapansin po ninyo, hindi lang po ako nagsasabi nito na tumataas talaga at bumababa na po yung may mga interest sa mga Pinoy. Ito po hindi po pang di-discourage sa inyo, pandidis. Hindi ko po kayo dinadown. Ito po yung reality na sinasabi ko sa inyo na kailangan malaman din po ninyo kasi yan naman po talaga ang advocacy ng YouTube ko, yung at maganda at pangit pinapakita ko. Alam nyo kung ano po yung mundong pinapasok ninyo. Hindi naman po pwedeng
basta na lang tayong susugod sa gera na hindi natin alam kung ilan yung kalaban natin. Parang ganun lang din po yun. Sa mga iba't ibang social media, nakikita nyo naman, di ba? May mga nagpo-post na mga vlogger na imbis daw na kukuha yung amo nila ng Pinoy, kumukuha daw sila ibang lahi. Di ba? So sinasabi pa ng mga amo nila, mga sadyang nila, na walang Pinoy sa mga pagpipilian. Kaya ang bagal ng proseso. Mapapansin po ninyo, KLT21 na hanggang ngayon, KLT22 na hanggang ngayon, ang dami pa rin nagrereklamo, naghihintay ng mga KLT21 passer. So, di ba? Kung kayo ang nasa sitwasyon nila, magpapa-exam na naman nila, mababalitaan nila. And then, sila nandoon pa, nakatenga. Tapos, ang masakit pa nun, mas mauuna pa magkakaroon ng employer, yung kakapasa pa lang, kaysa sa kanila. So, ano po yung mararamdaman natin? So, kahit nasabihin natin wag tayong maging selfish, tama po yun. Wag tayong maging makasarili, di ba? Kung dadating yung time nila, di ba? Pero, ang sinasabi ko lang po dito, yung pagiging transparent. Pare-pareho lang naman tayo nangarap, na pare-pareho lang kayo nangarap na makarating sa mga gusto ninyong mapuntaan. Pero sana man lang i-consider nila yung nauna, di ba? Kung ikaw, nauna ka, tapos yung mga nakasama mo, tawag dito, nauna pa sa'yo. Kung halimbawa, nauna ka sa kanila, and then may bago ngayon na naman na aplikante. So, napag-iwanan ka, tapos nalaktawan ka. Sila pa yung, di ba? So, parang, siyempre, magkakaroon ka rin ng konting insecurity sa kanila. So, kailangan sana, makakita din ng DMW yung mga bagay na gano'n. Nakakawa talaga yung mga kababayan natin gano'n. So, yun lang guys. Yun lang ang gusto kong iparating sa inyo. Kahit sa iba, napaka-late lang na bagay ito, pero sa iba, napakalaki. So, again guys, ulit ko, tawag dito, maging ano po kayo, masuri kayo sa mga bagay na pinapasukan po ninyo. Huwag kayong pasok ng pasok para hindi kayo malagay sa alang-anin talaga. Silbing lesson sana sa inyo, hindi lang sa pagkakamali ninyo tayo natututo. Magsilbing lesson at matuto kayo sa pagkakamali rin po ng iba. Bakit ko nasabi ito at na-open ko to? Ito kasi yung previous na vlog natin tungkol sa kababayan natin gustong umuwi ng Pilipinas. So, ito yung niya, hindi ko na i-reveal yung name niya, baka alam niyo naman, may mga ma-open na naman tayo, may basher na naman tayo. Kaya napaka-importante na ganitong bagay na ibinabahagi ko. Sabi niya may ganito din palang sitwasyon, no. So, hindi nila alam na may ganyan na nangyayari dito sa South Korea sa mga bagong dating ng mga dayuhan dito. Tapos may mga nag-comment na ilan na nagko-comment dito. Sabi niya, may kakilala din ako na actually kapitbahay ko. Sabi niya, 3 weeks lang tumagal dito sa Korea. Ayun, hindi kinaya, umuwi din ng Pinas. So, alam nyo ba yung mga bagay na ganito para ma-avoid natin to? Ng record natin to as a Pilipino rito. Ang taas ng tingin ng mga Koreano sa atin dito, yung mga ibang lahi dito. Tayo yung sa tingin nila, reliable pagdating sa trabaho na maasahan nila. Pag sinabing Pilipino, sasabihin, tsare. So, sana, sa mga papunta rito, sana, yung mga naumpisaan ng mga unang Pinoy na dumating dito, so sana wag nating baliwalain yun. Tapos dadating kayo dito, tapos ganon. Kung ano yung naabutan nyo, sila pa yung, di ba, sila pa yung mag-adjust. Kasi nga, lack of knowledge kayo. Wala kayong idea kung ano yung mundong maabutan nyo. Yung mga Korean, mga Nepal nga, kagaya sabi ko, ang taas ng passing score sa kanila. Almost 2 wrong lang yung pwede nilang magawang magkakamali. Kasi once na naging 3 yung wrong nila, naging 37, failed daw. Uulit ka na naman ng panibagong exam. So kahit na ganun sila kabihasa sa pagkukorean, pagdating dito, wala. Lagi sila nasisigawan, lagi sila namumura. Wala siyang naiintindihan sa mga sinasabi ng mga Koreano at lalong-lalo na wala siyang idea sa trabaho. Akala nila, literal na factory yung talagang ang dami ninyo, as in factory talagang ginawa. Pero dito, usually, yung mga factory dito, business, lang sila, family business po ang karamihan na factory po dito. Hindi po mga malalaking factory po na nakikita o na-i-imagine natin sa sarili natin. Kaya mas maganda bago nyo pasukin, mag-research kayo. Hindi lang, wag nyo tignan lang kasi yung laki ng sahod. Lagi ko sinasabi sa inyo yun. Bago nyo maabutan yun, hindi ganun kadaling kitain yun. Ang dami nyong pagdadaanan. Alam ko atat na atat kayong magsuot na ganitong blue jacket. Dahil pag nakasuot ka nito, talagang lilipad ka na. Pero bago mo suotin to, alam mo dapat ang kwento. Hindi puro mga laki ng sahod, puro ganda ng Korea. Pangit ang Korea. Sa TV lang maganda. Sasabihin ko sa inyo, mas maganda pa ang Pilipinas. Sahod lang ang maganda rito. Ang trabaho rito, mas mabigat pa sa construction. More on ng trabaho rito, almost 60% mahirap. Makakatsamba ka lang talaga ng trabaho rito na magaan. Pili lang.
kokonti lang. Ba't karamihan ganun? Dapat alam nyo rin dito sa South Korea na ang pupuntahan nyo dito, minsan dali ang sahod. Dapat sinasabi dyan ng mga nagpapa-KLC. So minsan walang overtime. Minsan sa isang linggo, isang beses lang mag-overtime, 2 beses lang mag-overtime. Minsan naman may company na hindi nagpapa-release kahit gusto mo na magpa-release, hindi ka nila i-release. So minsan may mga mapupunta ka naman na trabaho rito na tarantado yung amo, barumbado yung amo, nananakit. O minsan naman may mapupunta ka yung tirahan mo, container lang. Minsan naman yung maabutan mo talaga na company as in talaga na wala kang kasamang Pinoy, mag-isa ka. Minsan sa isang kwarto, isang Pinoy mo lang, ibang lahi kasama mo. At dugyot pa, hindi pa malinis, maano sila, ibang lahi. Di ba? Kailangan alam nyo yun kasi yun yung reality na maabutan nyo rito. Tulad ni Ruel, kung nakapanood nyo yung videos ko yung taga Cebu. Nung unang dating niya rito, ang nakasama niya 2 ibang lahi. Tapos magkasama pa sila sa isang kwarto. Magkaiba lahi yan ha, container lang yung tirahan nila. So bago siya, maliit lang ng lugar ang binigay sa kanya. So ngayon, yung kasama niya ibang lahi. Paano kayo magkakasundo nun? Iba yung nakasanayan sa nakasanayan mo, lalo-lalo na sa kalinisan tsaka sa pagkain natin. 'Di ba? Tapos ang hirap pa, hindi pa nagpapa-release yung amo mo. Paano gagawin mo? Makakaya mo ba? Kaya kung yung pinagdaanan mo diyan sa Pilipinas pa lang, karamihan kasi sa inyo, ang trabaho diyan yung ang linis ng uniform, nagtatrabaho sa mall, nagtatrabaho sa fast food, nagtatrabaho sa dissenting restaurant o sa fine dining, o yung iba sa inyo may position sa gobyerno, o yung iba sa inyo talagang walang trabaho, first time na lumayo kayo sa pamilya po ninyo, hindi kayo sanay sa pamilya na malayo sila. Paano kayo mabubuhay kung ganun po yung naging kasanayan nyo? So, hindi po kayo magtatagumpay. Kaya hindi biro ang pag-abroad. Kaya dapat bago ka mag-undergo ng Korean language, kayo nagpapa-Korean language, ipaunawa nyo sa mga estudyante nyo. Hindi yung pag binigyan lang kayo ng pera, okay, sige, mag-aaral ka na, mag-exam ka na. Pagdating dito, kaya nyo ba silang tawag dito, kaya nyo bang akuin yung mga bagay na, nakautang sila? Kaya nyo tulungan sa pagbayad? Kasi responsible din po kayo sa mga bagay na gano'n. Kahit na masasabi po natin nagtuturo lang kayo. Dapat dyan pa lang, yung kagaya na sabi ko, nagba-background check na po kayo. So yun lang mga kabulol. So bato-bato sa langit ang tamaan, huwag magagalit po So hindi po tayo nakikipag-away. Tanging mga katotohanan lamang po ang ibinabahagi natin. Dahil nasa panahon tayo ng malaya natin ihayag yung mga gusto natin ihayag sa saloobin natin. So, yun nga kagaya na sabi ko sa inyo. So, hindi po ako makikinabang dito, yung mga kapatid natin, yung mga kabayan natin, EPSS pa na gustong pumunta rito. So, sa tingin ko hanggang dito na lang ang aking kwento. So, maraming salamat sa ilang minuto ng buhay niyo na pinahiram sa akin, ng oras po ninyo. So, sana magkita-kita tayo muli sa susunod gagawing video. Kagaya na sabi ko, hindi po tayo nagpapasikat, pero kung gusto niyo akong pasikatin, screenshot niyo to, i-post niyo sa mga iba't ibang EPS group dyan. So, anyway, annyeonghaseyo. See you again on my next video. God bless mga kablog.